Isagawa ng clearing operation ngayong umaga ang pwersa ng militar sa barangay Kasanyangan sa Zamboanga City. At may news to go live si June Veneracion. June. Ivan, narito kami ngayon sa area kung saan may blocking force ang tropa ng militar dito sa isang coastal barangay sa lungsod ng Zamboanga. Napaka-intense ngayon ng fighting doon sa mga 300 to 400 meters mula dito sa aming kinalalagyan. Kaya itong mga kasama natin dito, itong mga sundalo, ay todo alerto ngayon dito sa kanilang kinatatayuan. Dito sa baba makikita natin itong mga bala. Mga bala po ito ng Armalite, spent shell, dahil nagkakaroon nga ng putukan mga nakarang araw. At hanggang ngayon, ang nangyayari kasi dyan sa area niyan, Ivan, mga siguro 300 to 400 meters nga mula rito sa aming pwesto, ay nagkakaroon doon ng pagtatangka itong mga rebelding MNLF na lumabas dyan at butasin yung blocking force dyan para makaalis dun sa intense clearing operation nga ng pamahalaan. Ito kasi nga bakawan yan yung kanilang exit point. At ang balita natin mula sa mga opisyal nitong tropa na sinamahan natin ngayon ay merong 10 body count, confirmed yan, body count ng mga rebelding MNLF na nandun sa area. Yan yung kanilang isa sa mga misyon nila, makuha yung 10 katawan ng mga rebelding MNLF na nadali ng kanilang mga sniper nitong mga nakalipas na araw. At habang nagbabakbakan dyan ay panay naman nalipad ng mga air assets ng Philippine Air Force para i-monitor yung sitwasyon mula sa Impapawid at bigyan na rin ng impormasyon yung mga tropa ng pamahalaan na nasa ground kung ano yung mga maging dapat nilang aksyon para maiwasan yung casualties mula sa kanilang panig. Hindi natin masabi ngayon kung hanggang ano oras tatagal ito, pero ang balita natin kagabi pa ay matindi na yung bakbakan dito. Mostly mga sniper fire mula sa mga tropa ng mga rebelding MNLF at sinasalubong naman sila ng putok din, ng counter sniper fire mula sa mga sniper nitong tropa ng pamahalaan. Kung makikita niyo rito, itong compound na ito, itong area na ito, napakalalaking bahay. Kung sa area na ito matuturing na mention itong mga to, hindi nakaligtas ang mga ito at panay tama ng bala ang inabot nila mula nga nung pumutok ang problema dito sa lungsod ng Zamboanga. 20th or 19th day na pala, correct, 19th day na ngayon ng crisis ngayon dito sa lungsod. Hindi natin masabi kung matatapos na ba ngayong araw, although may mga strong indications daw na malapit na. Again, last week pa natin binabanggit yung word na malapit na yan. Pero ngayon, based dun sa mga nag-surrender, mga na-aresto, mga na-capture ng mga rebelding MNLF, naniniwala ang mga tropa ng pamahalaan na napakaliit na lang nung bilang, itong core group na kinabibilangan itong si Ustad Javier Malik, ang pinaka-leader ng Moro National Liberation Front Misuari faction dito sa Zamboanga City, at naniniwala sila na malapit na nga matapos itong problema na ito, Ivan. June, may nakuha lang tayong impormasyon na lumabas din sa ilang mga reports na itong grupo ni Ustad Malik, nabanggit mo nga, konti na lang daw sila. Pero ngayong araw daw, magmamount sila ng one final stand laban sa mga puwersa ng gobyerno. Are there indications na magkakatotoo yun ngayong araw nito, June? Ang inaantabayanan dito, actually, Ivan, may mga intelligence sources tayo na nakausap. Ang pinag-alerto na talaga nila yung kanilang mga tropa dahil nakakatanggap nga sila ng impormasyon na talagang bubuga ng matindi itong mga remaining rebels na nagtatago ngayon dito sa Zamboanga City. At ngayong araw na ito nga, inaasahan nila, kagabi pa nila inalerto yung kanilang mga tropa na maging maingat dahil ina-expect nga nila na mas magkakaroon ng intense fighting today. Although maliit na grupo na lang ito, hindi pa rin nila ito ina-underestimate dahil makikita nyo naman sa nakalipas na araw, ang na-inflict na nito na casualties sa tropa ng pamahalaan, napakalaki na, 20 mahigit yung mga fatalities o yung mga napatay na pulis at sundalo, at napakarami rin ang mga nasugatan. Kaya antabayanan na itong araw na ito, napaka-crucial daw na itong araw na ito, dito magkakaalaman kung matatapos na ba ngayong araw itong problema nito sa Zamboanga City, Ivan. June, hindi natin babanggitin yung lokasyon mo, no? Pero maliban dyan sa enkwentro sa iyong kinaroroonan, meron pa bang ibang pockets of resistance sa ibang bahagi ng lungsod, June? Kanina nanggaling naman tayo dun sa barangay Talon-Talon, napupuntahan mo rin yun, Ivan, at ang mga tao doon,
yung mga nakatropang nakabantay doon ay mga Special Action Force. Wala silang namamanataan, wala silang namomonitor na pukpukan doon. Hindi kagaya ng mga nakalipas na araw na talagang heavy yung bombardment doon sa area, particularly mula sa Philippine Navy at Philippine Air Force. Pero may nakita tayong sunog doon sa Sitio Sumatra, Barangay Talon-Talon. Alam naman natin yung indikasyon ng mga sunog na yan. Pag nagkakaroon ng sunog dito, indikasyon daw yan na may mga rebelding gustong tumakas, sinusunog nila yung mga bahay para maging takip, maging cover doon sa mga tropang humahabol sa kanila. Pero apart from that, wala na tayong naririnig na magkakaroon pa ng putukan. Narinig natin kasama natin si Chino Castor na sinasabi, sa area niya, meron din, pero compared dito sa pwesto namin ngayon na hindi na nga natin sasabihin for security reasons, ay mas heavy yung putukan ngayon dito. At aabangan natin kung talagang makukuha ba ng mga tropa ng pamahalaan yung sinasabi nilang 10 body count ng mga rebelding MNLF. At pasintabi po sa mga nag-aalmusal dyan, sa mga late nang nag-aalmusal, talagang ang description ng mga tao rito talagang napakabaho na po ng mga katawan na nakukuha nila, Ivan. Maraming salamat at ingat, June Veneracion.